sila. Amen? Anyway, salamat po sa Diyos once again for this opportunity na ipinagkalagay po sa atin at para muli makapag-aral ng salita ng Diyos. I hope that every Sunday you are excited. Amen? I hope that every Sunday you are longing. Amen? For the Word of God. Tama? Dapat tayong excited. Sunday na, hindi tayo makapaghintay. Kakain na naman tayo ng masarap na pagkain. Tama? Di ba pag mga sa mga handaan, excited tayo? Sino rito excited sa mga handaan tapos ang hahanapin yung hindi masarap na pagkain? Naniniwala ko, pag pupunta ka sa isang kainan, titignan mo kaagad kung ano yung paborito mo. Tama? Titignan mo kaagad, kahit bawal yan, basta paborito ko, sige, minsan lang. Minsan lang, bukas, di ko pa na. Tama? Iba hanapin natin yung masarap na pagkain, yung paborito natin, diba? Yung mga pork chop, ano pa, mga liempo, kung mga masarap na pagkain sa mga handaan. Usually Shanghai, mga masarap na pagkain. Usually pag mga handaan, ang unang hinahanap, mga karne, hindi na binapasin masyado yung mga isda eh. Diba? Lalo na pag mga tilapia, di ba hindi na binapasin ngayon yung mga tilapia? Okay kung masyado magpapanigaw, huwag mag-overthinking na meron. na meron ano yun. Maganda nga yung tilapia tapos nag-ahawin yung lasa ng manok. Diba? Sarap. Tama mo, Red? Oo. Tapos pag mga maedad na, pag mga kainan, ang unang hinahanap, yan, isda, gulay. Ano ba? Gulay, ganyan. Pero but the point is this, hopefully, when we go to church, we're so excited. Tama? We're so excited. Once again, makakain na naman tayo ng salita ng Diyos. Pagkain spiritual natin. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya I hope and I pray that this morning ay muling pagpapala yung mensahe ng Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Let's open our Bible, please, before we pray in the book of 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. And you see it. I request everyone to please stand up for giving the reverence for the reading of the Word of God and before we pray. In 2 Corinthians chapter 8 in verse 1, okay, dito ay kausap ni Apostle Paul yung Church of Corinth. Okay, mga Corinthian Church. Ibig sabihin ng Corinthian Church, ito yung mga believers in Christ na nandun sila sa iglesia ng Corinto. And Apostle Paul wrote them and challenged them, mga kapatid, sa pamamagitan ng church ng Macedonia. Amen? And especially here, sabi ng Bible in verse 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the church of what? Churches of what? Macedonia. Amen? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mag-pray muna po tayo. Panginoon Diyos, salamat po ng marami once again for this opportunity that you have given to us, especially as we study your word. Help us, Lord, give us understanding and help us to be attentive in every single word that is going to preach behind this pulpit so that we can learn more, Panginoon, especially sa buhay pananampalataya namin na patuloy kami, Panginoon, na mga salita ninyo. Salamat po sa mga anak ninyong naririto. And we pray, Father, sa mga wala po dito, iba may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may now take your seat. Okay. Now, tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. And ito pong ating pag-aaralan ay, mga kapatid, if you are aware, every year, mga kapatid, ay one of the thing na pinag-aaralan natin every month of August is about giving. Yung hindi po nakakaalam. Naalala nyo? Remember, every month of August, lagi giving ang ating pong pinag-uusapan. So that once again, we can learn, we can be reminded, mga kapatid, patungkol po sa pagkakaloob. Amen, mga kapatid? Kasi po, ito po ay kung tayo po ay mananampalataya, ito po ay hindi na po bago ito sa atin. It is not a big issue
Amen? But it is a blessing. Tama? To tayo po muli ay mapaalalahanan patungkol po sa pagkakaloob. Amen? And kailangan natin muli ma-remind so that muli mabuksan ang puso natin sa pagkakaloob at ang Panginoon ay magpapalain tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Yes, maybe maraming hindi naintindihan, maybe maraming mga taong mananampalatayang ayaw pag-usapan ito, but kung hindi natin ito pag-uusapan, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? Kung hindi tayo muling papaalalahanan, hindi tayo pagpapalain ng ating pong Panginoong Diyos. Tama mga kapatid? So, ulitin ko, ito po ay maging pagpapala po sa atin ngayong umaga, right? Patungkol po sa pagbibigay. Ang sabi ng Bible diyan, mga kapatid, sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 8 in verse 1. So sabi, so muli, kausap ni Apostol Pablo dito, yung mga mananampalataya sa Corinto. At kung ating babalikan, yung iglesia ng Corinth, mga kapatid, ay sila po ay napakayaman. Lahat ng mga resources ay nasa kanila. Lahat ng kayamanan ay nasa kanila, mga kapatid. Ngunit ang problema nila, ito po, mga kapatid, ayaw nila magbigay sa Panginoon. Amen? Ayaw nila magbigay. In fact, kung ating babasahin ang aklat ng Corinthians, mga kapatid, ay marami na pong mga naging leader dito sa church. Pero, umaalis sila. Bakit? Dahil itong mga mananampalataya sa Corinto, ang titigas ng ulo. Ayaw nilang makinig sa mga pinapangaral. Kaya yung iba umaalis, pumapalit ulit ng leader, umaalis. At yung iba sila na naghahanap kung sinong maglilid sa kanila. At dahil mayaman sila, kaya nilang bayaran yung tatayo sa kanila. At minsan nakakalungkot, marami mga churches, bayaran yung mga pastor. Hindi ko lahat sinasabing ganun lahat, pero meron mga ganun. Tama? Ang problema dahil may mga pastor na they're just after doon sa pera ng miyembro. Then ang miyembro na susunod. Pastor, huwag kayo magpipreach ng kasalanan. Masakit yan para sa amin. Pastor, huwag kayo magpipreach ng immorality. Masakit yan sa amin. Pastor, huwag kayo magpipreach ng patungkol sa pananamit. Hindi pwede yan sa amin. Tama mga kapatid? Pero, I want to tell you once again this morning, as long ang pinapangaral ko ay it is from the Word of God, wala akong pakialam, magalit kayo. Wala akong pakialam, I don't care kung mainis kayo, kung hindi nyo ako maintindihan. Di baling hindi nyo ako maunawaan, kaysa naman hindi ako maunawaan ng Diyos. Right. Tama mga kapatid? Because I believe, mga kapatid, the Word of God is not for sale. Tama po ba? Kasi nakakalungkot, maraming mga ganon, amen? They're just after the money. Kaya minsan maraming mga pastor, lagi, they just preaching the Word of God. Paano yumaman? Paano maging magandang buhay? Paano pagpapala? Wala nang kasalanan. Okay, nagsimba pa tayo kung gano'n. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, salamat po sa Diyos kung tayo dito sa church natin, pinapangaral pa rin yung kasalanan, pinapangaral pa rin kung ano yung tama at hindi. Praise the Lord for that. Amen po mga kapatid? Because if we will just accept yung mga bagay lang na gusto nating pakinggan at ayaw natin yung mga bagay na ayaw nating pakinggan, hindi tayo lalago. Hindi tayo matututo. Tama po ba? So ito yung problema sa Church of Corinth. Marami ng mga ligaya na nagkaroon ng mga division. Hati-hati. Kaya sabi ni Pablo, kanino kayo? Kay Cephas, kay Kristo, kay Apollo. Kaya naman nagkaroon ng division, nagkaroon ng inggitan, nagkaroon ng grupo-grupo. Bakit? Ang pera sila. Pero ang problema, mga kapatid, yes, they have a lot of money, they have a lot of resources, but in the sight of God, they were so greedy. They were so selfish. Amen? Madamot, kuripot, sakim, mga sarili. Tama po ba mga kapatid? Kaya po dito, in example mga kapatid, ng ni Apostol Pablo, yung Church of Macedonia,
that opposite yung kanilang kalalagayan doon sa kalalagayan ng Iglesia ng Corinto. Kung yung Iglesia ng Corinto ay sagana, itong Iglesia ng Macedonia salat sa buhay. Kung yung Iglesia ng Corinto ay marami silang mga resources, itong Iglesia ng Macedonia wala silang resources. Opposite. But still, hindi po dahilan yung situation nila para gamitin ni Apostol Pablo as an example, as an illustration to rebuke the church of Corinth. Amen po ba mga kapatid? The giving of Macedonia. Amen? Kaya sabi ng Bible dyan, mga kapatid, ano sabi? Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the church of Macedonia. Tama? Makikita natin, sila'y salat, sila'y wala, sila'y hirap, but hindi po naging hadlang. Amen mga kapatid? Kasi nakikita ng Diyos yung kalalagayan nila, nakikita ng Diyos yung kanilang sitwasyon, pero hindi po naging hindrance yun para sila'y ipakita nila sa mga mananampalataya kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay. Tama mga kapatid? Amen po ba? Before we start, meron akong gustong basahin. Nakita lang ito sa Facebook. Meron lang, may nakapost lang. Then, tinignan ko lang mga kapatid. Gusto ko lang makita natin. Manalig kilala ninyo. Okay, meron daw isang, tawag dito, meron isang kilalang designer at manunulat. Ang pangalan niya ay si Krista Rodriguez. Nabasa niyo ba yun? Ha? Krista Rodriguez. Okay, kalawa ka na, nakalagay, Sheila Almario. Okay, designer, isang manunulat. Okay, then, siya po ay 40 years old. Yung buhay niya, napakasagana. Yung buhay niya, sabi niya sa kanya pong sulat, sumulat siya, sabi niya, marami akong mamahaling sasakyan sa garahe. Sino rito may sasakyan? May garahe. Yung iba, garahe lang, walang sasakyan. Dahil sa Bidali Calamba, yung kalsada, garahe yun. Kahit saan may nakapark. Okay? Sabi niya, marami akong mamahaling sasakyan sa garahe. Sabi niya, puno yung bahay ko ng mamahaling damit at sapatos. Mga Rusty Lopez na sapatos, mga Florishine, yung mga ganyang sapatos. Ganyan sapatos. Ngayon, Florishine yung mga yan. Ako Flores lang. Okay. Sabi niya, marami akong pera sa bangko. Lahat ng bangko marami siyang pera. Tama ko rin? BPI, ano ba? RCBC, BDO, lahat ng bangko. Amen. Sabi niya, mga kapatid, ang bahay ko ay parang palasyo. Siguro yung sa may video. Nakarating sa may video, yung dito sa may Panginoon, subukan niyo magpuntahan minsan. Tapos maglakad lang kayo. Pingalin lang kayo. Amen? Dito sa may video, yung Panginoon, tama, sabi pagkasya niya. Pero walang sinabi yung bahay ni Sister Charmico. Talagang pag pumunta ka, tapos may dala ka pang 5 buko. Ako kapuga na talaga. Mas malupit yung bahay niya. Amen? Sabi niya, dati, sabi niya rito, 5 between hotel ang pahingahan ko. Yung mga 5-star hotel. Pahingahan lang ha. Sabi niya, yung bahay niya parang palasyo, tapos pahingahan niya 5-star hotel. Ang bihira yan. Amen mga kapatid? Napakalupit ng design na ito. Amen? Dahil sikat siya, sabi niya, maraming humahanga sa akin. Maraming nagpapa-autograph at kahit pirma. Hinahanap ang pirma ko. Amen mga kapatid? Ganoon siya kakilala. Sabi niya, ang barbero ko ay 7 para sa aking buhok. Wow. Tama? Ako ngayon, ang mahal ng gupit ngayon. Pinakamababa ng 100 ngayon. Tama? Ganun kung dyan sa ngayon may 20, pero isang ganun lang. Tapos na. 20, mura ka, no? Amen mga kapatid? Sino mo ako
dyan, napasubo ako ng last month pa yun. So may Jollibee, ito yung shoe, yung YM ba yun? Yung linisan din siya ng sapatos. Galing, Sabado din galing yung Bible study, kasama ko si Yuri. Mahaba ng buko. Kasi pag mahaba ng buko, namukha talaga ako sinyo talaga. Magupit ako. Kaya, pag ako naman ay ano, di ako nagtatanong ng presyo, ganun ako. Minsan, kilala ko ng mga minsan pag bumibili, walang tanong, basta may pera, sige. Pag walang pera, walang tanong. Magupit ako. Dalawa ng gupit, isang bakla, isang lalaki. Naghintay ako sa lalaki. Maghintay ako. Mamaya, doble kita. Tapos magbabay na. Magkano po ang bayad? 250. Huwag kayo magpapautos, mahal pala. At least, binigyan ko kayong idea. May Jollibee sa Meletran, hindi ito banda. Yung 250 po ang bukit doon. Okay? Tapos, pagkatapos ng bukit, may masaya ng 10 segundo. Yung tapos, masaya. Okay? Gusto yung 250 doon, mahal. Kaya dito naman sa may release, 100 lang. Okay? So yun po, sabi niya, ito yung barbero ko, sabi niya, meron akong sariling private jet. Private jet, parang sila baby. Diba? Parang sila, ano. So meron ko siyang sariling private jet para kung saan man pupunta. Tama, sabi niya, mga kulit, sabi pa rito, sandamakmak ang aking pagkain tuwing ako ay kakain. Kasi sandamakmak, ano? Ang hirap. Sabi niya, marami akong bahay, marami akong sasakyan, aeroplano, lahat ng yan, sabi niya, ay meron ako. Amen mga kulit? Napakatindi ng taong ito, amen? Ganun siya kayaman, ganun siya lahat sa kanyang buhay, ganun lahat meron siya sa kanyang buhay. Tama? Minsan sasabihin natin, para bang bakit ganun, nakakaingit naman. Tama? Sasabihin natin, bakit siya, dami ng ganun, tayo wala. Amen po ba mga kapatid? But, I wanna tell you, sabi po rito, yung Church of Macedonia ay ginamit ni Apostol Pablo para po ipamukha sa Iglesia ng Corinto, ano ba ang ibig sabihin ng pagbibigay? Ano ba ibig sabihin ng pagbibigay, mga kapatid? Number one, gusto ko makita po natin dito, the freedom of giving. The freedom of giving. Itong Iglesia ng Corinto, sabi, moreover, brethren, we do to speak of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Mga kapatid, nasabi diyan, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Amen? So, the freedom of giving. Ibig kong sabihin, tayo po ay binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos upang magbigay. Amen mga kapatid? Upang magbigay. Ibig kong sabihin mga kapatid, when God saved us, hindi, di ba sabi ng Bible mga kapatid, in John chapter 8, in verse 32, ang sabi doon, if you know that the truth shall set you free. Mula nung tayo po'y nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po'y pinalayan ng Diyos. Hindi lamang po sa kasinungalingan, hindi lamang po sa maling tradisyon, hindi lamang sa maling paniniwala, pero pinalaya rin tayo ng Diyos sa mga maling pag-uugali, sa mga dating ugali natin. Kung dati nakakulong tayo sa pagiging makasarili, dati nakakulong tayo sa pagiging greed, selfish, sakim, madamot. Pero nakilala tayo, pinalaya tayo para magbigay. Amen mga kapatid? Sino rito dati? Mga kapatid, nung hindi pa mananampalataya, masyadong gano'n sa kwarta. Masyadong gano'n sa pera. Amen mga kapatid? Alam niyo yung mga gano'n sa pera? Darating ang araw. Pag kayo nagkasakit, magiging gano'n ang kamay. Kaya pag mga nag-stroke, gano'n na lang. Diba? Bakit? Nung nalagi ang sarili. Amen po ba mga kapatid? God gave us the freedom. Sabi po dito, yung mga iglesia ng Macedonia, sila po'y binigyan ng freedom, binigyan ng kalayaan. Ay, ibig pong sabihin, hindi po naging dahilan, hindi po naging basihan
yung kanilang pagiging mahirap, yung kanilang pagiging salat sa buhay, para ipakita yung kalayaan na sila'y malayang magbigay. Amen mga kapatid? Tama ko ba? Kaya this morning, saan tayo nabubuhay ngayong umaga? Baka nabubuhay pa tayo sa ugaling makasarili. Palayain mo yung sarili mo dyan. Amen? Baka ikay nabubuhay pa, nakakulong pa sa iyong sarili na laging sarado palad. Amen mga kapatid? And if you're a Christian, I want to tell you, there's something wrong in your life. There is something wrong na ikaw ay child of God and yet you don't want to give. Amen mga kapatid? There's something wrong. Nalala ko tuloy yung dalawang mag-asawang Chinese. Sinugod yung asawa doon sa hospital para manganak. And then, nung manganak yung asawa niyang babae, pinakita niya doon sa kanyang asawang lalaki. Habang pinapakita niya doon sa asawang lalaki, nagtataka yung asawang lalaki, para hindi maanin mo ako. Kasi, lumabas yung anak, maitim. Tapos, kulot ang buhok. Tatay Chinese eh. Tapos, di ba Chinese singkit? Nung inilabas yung anak, mulat, laki ng mata. Sabi ng nurse sa kanya, Daddy, ano po ba ipapangalan natin sa anak nyo? Hindi may pabasa yung mukha ng tatay niya Chinese. Sabi niya, ano bang ipapangalan nyo sa anak nyo? Sabi ng Chinese na lalaki, Something Wong. Yun po yung pangalan na lalaki. Something Wong. Hindi niya maisip kung bakit gano'n lang niya. Maputi siya, tapos anak niya, maitim, kulot, malaki yung mata. Ano daw pangalan? Inisip na rin, Something Wong. Sige, yan na po yung pangalan niya, Something Wong. Something wrong. May mali, amen? Now, sa buhay natin, yes, may mali. Pagkatapos nating naranasan yung biyaya ng Diyos, like the church of Corinthians, they experienced the grace of God. They experienced how died Christ for their sins. And in the book of Corinth, doon palagi in-emphasize lagi ng Apostle Paul kung ano yung ibig sabihin ng Ebanghelyo. Amen? Nasabi ng Bible, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nailibing, si Kristo'y nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Binayaran ni Kristo mga kasalanan. And yet, nakakulong pa rin sila sa ugaling makasarili. Kaya minsan, may mga mananampalataya, Kristyano ang pupuri po. Amen mga kapatid? Maraming mga mananampalataya, minsan, anak na ng Diyos. Mga kapatid, pag pinag-usapan ng pagbibigay, natutisod. Pag pinag-usapan ang giving mga kapatid, ay lesson natin ngayon ay patungkol sa ikapo. May sumigaw, naku po! The point is this, if you are a child of God, kasama po yan sa pinalaya ng Diyos sa atin. Na dati marahil ganito ka. Amen mga kapatid? Binago na tayo ng Panginoon, kaya minsan yun ay nakikita sa atin, di ba? Yung dati nakikilala tayo masyadong minsan yung mga tao, di ba? Pag sige, puripot. Yung sininang ko, puripot yan. Sininang, puripot yan. Tama po ba? Ang punto mga kapatid, the freedom of giving, pinalaya tayo ng Diyos. Amen? Dapat naintindihan natin na tayo niligtas ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, naunawa natin kung ang Diyos nagbigay sa atin ng kanyang anak, dapat yun yung nag-motivate sa atin para hindi tayo maging makasarili. Tama po ba mga kapatid? Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Chapter 9, verse 7, amen? It is more blessed to give than to receive in the book of Acts. Tama? Hindi naman sinasabi yung mga kuripot, hindi mahal ng Diyos. Pero sinasabi doon, yung mga mapagbigay ay mas lalong mahal ng Diyos.
Sabi, God loveth a cheerful giver. Lahat tayo mahal ng Diyos, pero kung ikay lalo mapagbigay, mas lalo mahal ka ng Panginoon. Amen mga kapatid? Not only the freedom of giving, but also the fear of giving. The fear of giving. Now, itong fear dito, mga kapatid, ito yung kaya sila nagbibigay, mga kapatid, ay dahil malaki yung takot nila sa Diyos pagdating sa pagbibigay. Amen? Ito yung takot kasi kilala mo ang Diyos. Ito yung takot na kung saan ay mahal ka ng Diyos. Ito yung takot na alam mo pinagpapala ka ng Diyos o kahit wala kang mga pagpapala ay magbibigay ka sa Panginoon. Amen mga kapatid? In verse 2, it says, how that in a great trial of affliction. Ano sabi dyan? The abundance of their what? Joy. Amen? Yung Church of Corinth, mga kapatid, sagana sila sa lahat. Sagana sila. Pero ang kabaligtaran, natatakot sila na yung sagana na meron sa kanila, mga kapatid, ay kapag binagbigay sila sa Panginoon, ay mawawala. Kaya ayaw nila magbigay. Amen? Mas pinipili nila yung security. Ba't ako magbibigay? Nandito na nga eh. Pag binigay ko, mawawalan kami. Yun yung mindset nila. Yun yung fear of giving sa kanila. Nakabalik ka na naman ng fear of giving sa Church of Macedonia. Amen mga kapatid? Kaya minsan, marami mga mananampalataya, mga kapatid, takot magbigay sa Panginoon, hindi dahil natatakot sila sa Diyos, kundi dahil natatakot sila mawala kung ano meron sa kanila. Ba't ako magbibigay dyan? Ito na lang yung sweldo namin. Ba't ako magbibigay dyan? Ito na lang yung pinagkakakitaan namin, tapos ibibigay ko pa. Amen mga kapatid? Marami mga tama ng palataya. Diba? Takot mawalan ng trabaho. Takot mawalan ng mga bagay-bagay sa buhay. Pero hindi natatakot sa Diyos. Amen mga kapatid? Kaya po, itong Church of Macedonia, kabaligtaran yung fear of giving ng Church of Corinthian, na yung Church of Corinthian, takot silang magbigay. Kasi iniisip nila, mababawasan yung pera nila. Mababawasan yung pera nila sa bangko. Mababawasan yung mga trabaho nila. Mababawasan yung... Alam nyo, hindi po ganoon ang pinangako ng Panginoon. Bakit? Pag nagbigay ka ba, mababawasan? Nadagdagan pa nga eh. Kasi nga lang, ganoon lang yung mindset nila. Nandun lang sila sa security. Itong meron kami, pinagpaguran namin. Itong meron kami, dapat lang sa amin ito, bakit namin ibibigay sa Panginoon? Tama mga kapatid? Kaya minsan makikita mo yung mga mananampalataya kapag ganyan yung mindset nila. Yes, marami silang mga pera, pero hindi naman sila masaya. Yes, marami silang mga trabaho, pero nagkukulang pa rin sila. Bakit? Pinapakita ng Diyos sa kanila na hindi yung dapat maging security nila. Amen mga kapatid? Unlike the Church of Macedonia, ano sabi ng Bible? Meron na nga silang problema eh. Ang dami na nilang pinagdadaanan. How that in a great trial of affliction. Ano bang sabi? The abundance of their joy and what? And their, ano sabi? Deep poverty. Deep. Ibig sabihin, mga kapatid, deep poverty. Hindi lang sila basta sarap, hindi lang sila basta mahirap, kundi deep poverty. Talagang mahirap pa sa daga. Nahalis-bisan, yung pagkain na lang nila ay para sa kanila na lang. Nahalis-bisan, yung pera nila ay sapat na sapat lang para sa kanila. But I wanna tell you mga kapatid, naging dahilan ba yun para ipakita nila kung ano talaga ibig sabihin ng pagkakaloob? Hindi po. Yung fear of giving sa kanila mga kapatid, hindi ito yung natatakot silang mawalan, kundi natatakot sila mga kapatid na kahit wala silang mga bagay-bagay, ay natatakot sila sa Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Naunawan natin. Dahil mas matakot tayo sa Diyos kapag ang Diyos ang gumawa sa buhay natin. Amen mga kapatid? Because I want to tell you that anytime, any moment, kayang tanggalin ng Diyos kung ano meron tayo. Kaya huwag natin ipagmalaki sa Diyos na marami tayong pera, bigyan ka lang ng malubang sakit, ubus ang pera mo. Amen mga kapatid? Huwag natin ipagmalaki, malakas ang pangangatawan natin, titigil lang tayo ng Diyos, pilay tayo.
Wala tayong may pagmamayabang sa Diyos. Wala tayong magmamalaki sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang mga resources na meron tayo sapagkat kung tutuusin, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng mga bagay na yan. Kaya dapat ang mindset natin, kung ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na yan, mga kapatid, balik natin sa Amen. Tama? Kaya po hindi po dahilan eh. Ito ang yaman-yaman, ayaw magbigay. Ito ang hirap, pwede siya magkaroon ng dahilan. Ba't ako magbibigay? Ito na lang kami. Pero sabi, hindi dahilan. Nagbigay pa rin sila. Tama mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi meron silang takot sa pagbibigay. Ito yung takot na pagsamba sa pagbibigay, mga kapatid. Amen? That they are acknowledging, they are recognizing that God is the owner of everything. Amen? Kaya sila, kahit maliit pag nagbibigay, they are worshiping God. Amen? They are taking God to all the blessing kahit maliit pa niya. Kaya sabi ng Bible, look at the word. Napakaganda na sinabi, how that in a great trial, ano sabi? Of affliction, ano sabi diyan? The abundance of their, ano sabi? Joy. Nakita niyo? May problema, may pagsubok, pero pag nagbigay, ang saya nila. Amen. Tama mga kapatid? Pag nagbigay sila, hindi sila nakasimangon. Amen mga kapatid? Amen ba? Pag nagbigay sila mga kapatid, napakaligaya nila. Tama? Sabi daw, narinig ko sa isang pastor, bakit daw sa Iglesia ni Cristo magkaiwalay yung babae at lalaki? Nakakita na, sila pumasok sa church ng Iglesia ni Cristo. Ako nung isang linggo, kung mga ako doon, kasi may bigas eh. Hindi, pinakapasok doon. Pero, maybe that was their no, part na ano. At, pero bakit kaya ang dahilan? Bakit nakaiwala yung babae at lalaki? Dito puro babae, dito puro lalaki. Sa atin, okay lang, di ba? Kahit halo-halo, walang problema dyan. Tama mga kapatid? Basta naligo. Di ba? Bakit magkaiwalay? Kasi daw, ang dahilan kung bakit magkaiwalay yung lalaki at babae ganito. Kasi pag papasok daw yung offering ba? Okay? Kasi daw pag magkatabi, yung mag-asawa, pag magbibigay na si lalaki, gaganunin ang asawa babae. Kaya daw sisipin lang, huwag yan blue. Yung orange. Kasi usually mga lalaki nagtatrabaho, diba? Pag bumunod tayo, pagkapabuno na, blue, yellow, magkita na sa babae. Huwag yan. Yung red lang, yung red. Kaya daw pinag-iiwalay na yun. Para pag magbibigay lalaki, hindi na kaya sikuhin, malayo na yun. Hindi po. Alright? But, mga kapatid, ang sabi dyan is the fear of giving. Amen? Sabi ng Bible dyan, it says of their joy. Masaya sila. Amen? Kaya minsan, hindi po pinag-usapan talaga yung amount. Pinag-usapan dito yung kasiyahan ng puso. Kaya sabi sa chapter 9 verse 7, sabi niya, God loveth the giver. Sabi, cheerful giver. Yung masayang nagbibigay. Tama? Kasi kahit marami kang pera, kung hindi ka masaya, hindi ka magbibigay. Kahit marami kang pera, kapatid, kung hindi ka masaya magbigay, kapatid, hindi ka magbibigay. At kung magbigay man, para bang bayaw, inihila sa bundok. Ayla, di ba? Bakit? Ang hirap mo. Tama? Pero sila, mga kapatid, in spite of their situation, in spite of the affliction, ang sabi ng Bible, in spite of their poverty, ang sabi dyan, the abundance of their joy, masaya pa rin sila. Kahit kaunti lang, masaya. Amen? Yun yung sinasabi dito mga kapatid. Because, naunawa nila yung the fear of giving. Hindi sila natatakot mawalan, mas natatakot sila mawalan sila ng Diyos, na magbigay ang Diyos sa kanila. Amen mga kapatid? The fear of giving. Number 3, the faith in giving. Okay, the faith in giving.
Ang sabi ng Bible dyan, look at the word. Verse 7. Ang sabi ng Bible, in verse 3 muna. Sabi dyan, for to their power, I bear record and beyond their power, what? They were willing of themselves. Kaya pagbibigay, mga kapatid, pinag-usapan, willingness. Kahit capable kang magbigay, but if you are not willing, wala rin. Diba? Kung may ibibigay ka, ayaw mo na magbigay. Pero dito, sabi ng Bible, they gave, not because mayaman sila, pero dahil binigay nila muna yung sarili nila sa Panginoon. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya lang kung in-example, di ba yung in the book of Luke, at next Sunday yung preaching natin, yung kwento ng widow, tama? Na kung sa Luke chapter 4, nireview niya yung mga Pariseo, kasi yung iba nagbibigay doon sa templo, they are showy. They're man pleaser. Kaban-kaban, pinapakita yung binibigay nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Then ang attention niya yung babaeng balo. Nagbigay lang ng 2 kusing na yung laging 2 pera niya. Amen mga kapatid? Nasabi doon, yung binigay ng malalaki, tira-tira na lang nila. Pero yung binigay ng babaeng balo na 2, para na lang sa kanya, yung lahat ang meron siya. Sabi niya, yun ang tunay na pagpapalala. Amen mga kapatid? Now, the faith, in verse 7, therefore as she abound in everything, ang sabi, in faith. Amen? In faith. Alam niyo, pag tayo nagbibigay, huwag lang tayo magbigay na dahil magbibigay tayo na marami akong pera, magbibigay ako. Tama? Magbibigay ako, magandang trabaho ko, magbibigay ako. Marami akong pinagkakitan, magbibigay ako dito. Every time we give to the Lord, ipakita mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Hindi para maging mayabang tayo sa Diyos. Pero, i-challenge natin ang Panginoon. Amen mga kapatid? Challenge natin ang Panginoon. Amen? In everything magbibigay tayo, tama? Sa ating pagkakaloob, sa ating mga ikapos. Amen? Sa church natin, mga kapatid, given na yun. If you're members of this church, amen? It is our responsibility to give our tithes, our offering, our missions fund. Bakit? Kailangan po yan. Tama? Amen mga kapatid? Naunawaan po ninyo? Bakit po mga kapatid? Abay, sa tayo kukuha ng mga pambayad dito sa church. Abay, gusto nyo mga pastor nyo, mamalimos kayo sa resort. May dala akong sobre o sulat. Nakalagay doon, hiningi ko ng konting tulong, pambayad po namin sa ilaw, magpuputulan na po kami. Ang mga miyembro po kasi mga madamo, at puri po tayo magbigay. Ang gaganda naman po ng mga trabaho nila, pero ang puri po talaga. Kasi gano'n. Tapos magkalagay, ito yung mga picture nila, may mga picture po. Kasi ngayon, upgrade nyo, pag magboboto ka ngayon, pag inaipangalan, may picture ka na. O, hindi ko nga nakuha yung picture ko dun parang bumo Tama? May picture na, di ba, yung mga pag sa mga pangalan sa mga presinto nila. Pangalan ng tawid, mga presinto, kala mo ako na mga bilang buwan Nandun ko yung presinto nyo sa room ganito. Hindi na Gusto nyo gano'n? Ito yung mga ito po, yung mga mukha ng mga to, yung magbigay. Di ba? So, given na yun, amen? It is our responsibility to give our tithes, amen? An offering to finance, to provide the things, mga kapatid, yung mga pangangailangan, lalo na sa iglesia ng Panginoon. Tama mga kapatid? Kaya sa sinasabi, sa church natin, napaka-importante ng pagbibigay ninyo. Listen to this. Gusto ko maging klaro tayo dito. Hindi ka wala kung hindi kayo magbibigay. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pero makaka-apekto sa loob ng iglesia. Naintindihan niyo po yun? Kung sasabihin nyo, kung hindi ako magbibigay, wala. Diba? Kung hindi dahil sa akin, hindi po. Hindi tayo mawalan. Kahit wala tayo, gaya gumawa ng Diyos. But practically, hindi tayo mawalan, pero makaka-apekto sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi nandiyan yung pastor's administration, budgeting, kasama po yan, tama? O sa mga ministry natin, kasama yung mga yan,
sa ilaw natin, budgeting lahat yan. Eh kung lahat ay mas marami hindi magbibigay, talagang magiging deficit at deficit at deficit. Sino ko nang sasakit ang ulo? Ba yung pasto? Bakit? Kaya po, hindi nakakalo mga pwede gawin. Tama po ba mga kapatid? Naunawaan po ninyo? Amen? Alibali sana kung ang offering natin no buwan-buwan, umabot ng 100,000 naman. Okay, kasarap pala. Diba? Pero hindi po. Ayan. Hindi mo tagapagbilang natin. Amen? Kaya salamat po sa Diyos sa mga faithful na nagbibigay ng kanilang tithes. Tama? Hindi man po lahat, pero may mga nagbibigay na matapat sa Panginoon. Kaya I encourage everyone to give faithfully to the Lord. Amen mga kapatid? To give faithfully to the Lord. Kasi natin yung pananampalataya, i-challenge natin ng Panginoon, Lord, alam natin yung magbibigay ako hindi naman tayo nagbibigay. Tama po ba? Actually, nagbabalik lang tayo. What if God is going to charge us 50 cents or 25 cents in every breath na ginagawa natin? Kaya ba natin bayaran ng Diyos? Bawat hinga natin, singilin tayo ng Diyos, okay, 25 cents. 4 na hininga, piso. Ilang beses tayo humingi sa isang araw? Eh, yung iba'y besalit pang asma, abay, lalong walang pambayad yun. Di ba mga kapatid? O, pag mag-asma, bilis huminga. O yung iba, pag huminga, baka hindi na bumalik. Kaya pag huminga kayo, kung alam kung may bayad lang, pag huminga tayo, bahala natin. Bakit? Eh, may binabayaran tayo ng 25 cents, bawat hinga eh. O, kaya pag huminga, para makatipid naman. Tapos, balik rin. Diba? Huwag kasi hinga ka ng hinga. Di ba ang hirap? Pero hindi naman tayo pinagbabayad ng Diyos eh. Tama? Hindi naman tayo sinisigan ng Diyos sa bawat paghinga natin. Amen? Hindi naman tayo sinisigan ng Diyos bawat pag-gising mo, buhay ka pa. Hindi ka naman sinisigan ng Diyos, mga kapatid, sa bawat pag-gising mo, malakas ang pangangatawan mo. Sinisingil ba tayo ng Diyos? Hindi po. Pero kung naiintindihan natin, mga kapatid, the only thing that we can give to the Lord in return, of course, our life, our worship, kasama na din po yung ating pinagkakakitaan. Tama? Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dyan, in faith, so yung ating tithes, napaka-importante yung ating offering, ating mission fund, amen? So, to be honest, mga kapatid, hindi pa lahat nag-i-involve sa mission fund. Tama? Marami pa rin hindi nag-i-involve. Always, I encourage everyone to please involve in any amount. 20, 50, you just practice it, challenge yourself. Bakit? Kasi may pinupuntahan nyo sa mga sinusuportahan natin mga missionary. Amen mga kapatid? Kaya salamat po sa Diyos sa mga matapat na nagbibigay ng kanilang mission fund kasi pinapadala natin yung mga yan. Tama? Hindi po yan para sa akin. Pwede ko namang sabihin, bay, bakit sa kanila? Sa akin na lang. Tama mga kapatid? Pero yun ay matagal na natin ginagawa. And I believe, pinagpala tayo ng Diyos. Amen po ba? So yung ating pananampalataya sa pagbibigay. Amen? Pakita natin pananampalataya natin. Hindi natin ipapakita dahil marami tayong pera. Ipakita natin by faith. Amen? Na minsan by faith, ito lang ang meron ka, but by faith, I will give to the Lord. Amen? Sometimes you must challenge the Lord. Amen, Lord? Ito lang yung meron ako, kakaunti lang, pero hindi po dahilan ito para hindi ako magbalik sa iyo. Tama po ba? Amen mga kapatid? Lugi ba tayo pag nagbigay tayo sa Panginoon? Amen mga kapatid? 1,000. Magkano tayo sa 1,000? 100. Yun ang pagbabalik. God, mga kapatid, requires us 10% of our income. 90% sa iyo, and it will depend on you kung paano mahalin ng Panginoon sa 90% na. Tama po ba? Amen mga kapatid? Lugi pa ba tayo doon? Aba hindi po. Amen mga kapatid? And He promised in the book of Malakay, di ba? And if I will open the window of heaven, tama? Para ibuhos yung pagpapala. Hindi man po financial marahin, hindi man material, pero yung pagpapala na wala kang karamdaman araw-araw, sagana ka sa pagkain, hindi ka nagkakasakit. Tama mga kapatid? Amen po ba? Amen. Oo. Yun ay biyaya ng Panginoon. Now, gano'n ang gustong basahin. Ito'y
friend, kakilala namin ni Mrs. Actually, si Mrs. ay kilala din doon, naging parte si Mrs. dito sa taong ito. Okay? Itong buhay ng babaeng ito, nakatira lang sila sa malapit sa ilog lang. Ilog. Kung talagang naglalaba. Talagang side na side, kilalang namin. Ngayon ay nakaraang linggo lang, bumili ng bagong sasakyan, pangalawang sasakyan. Sabi ko, sana oil. Pero, nag-post lang siya at natuwa naman ako sa post niya. Sana ito. Pero, totoo naman siguro. Amen? Pero, nag-post lang siya. Sabi niya, basahin ko lang, sabi niya, member ito sabi niya. Sabi, dati, pag nagtatights ako, wala pa sa 1%. Wala pa sa 1%. Ibig sabihin ng 1% doon, kung sa 100 piso, ay wala pa sa 1%. Ang lupit ano? Baka 75 cents. Wala pang 1% eh. Eh kung 1,000 man yun, baka 10 pesos, wala pang 1%, baka 7. Kaya 9. Malupit mag-tights ano? Dati pag nagtatights ako, wala pa sa 1%. Lagi kong inuutang yung tithes ko. Sinasabi ko sa Panginoon, pwede bang next payroll na lang po, doblehin ko po. Ganyan. Next payroll na lang po, doblehin ko po. Hindi nangyayari na may balik ko yung pangako ko sa Panginoon. Sabi niya, hanggang nasanay na lang ako na paulit-ulit kong inuutang yung tithes ko sa Panginoon. Nakaipon ako galing, sa ito. Paulit-ulit kong inutang ang tithes ko. Nakaipon ako galing sa tithes. Sabi niya, nakaipon daw siya. Kumbaga, yung tithes na pinangako sa Panginoon, iniipon niya, pero hindi niya binibigay sa Panginoon. Okay, yun yung pangako niya. Imbis na ibigay niya, iniipon niya. Okay, yung ibig sabihin. Ang sabi niya, pinag-down ko ito sa pinapangarap naming lupa at isang house and lot. Lote at house and lot. Sabi niya, walang nangyari na ginhawa. Walang nangyaring maayos na pamumuhay. Sabi niya, maayos na pamumuhay kaming naranasan nung mga panahon na yon. Lahat napunta sa cook. Napunta sa cook. Zero. Yan ang buhay. Minsan parang cook. Minsan sakto, minsan zero. Pero salamat may kasalo. Sabi, lahat napunta sa zero. Sensya niya po, magulang utak ng pastor niyo. Pag may mga nababasa, marami naglalaro. Sabi niya, tanging natira sa amin ay Durabox. At mga damit lamang. Lahat, sabi niya rito, lahat galit pa sa amin. Dun sa lugar na yun. Sabi niya dito, kasama yung mga church, member, pati nga yung pastor, galit sa amin. Sabi dito, pero walang pangalan. Hanggang dumating yung pandemic, lalong naging mahirap ang buhay. Muntikan na akong bawian ng buhay dahil sa COVID. Doon ako nakapag-isip, sabi ko, Lord, kala ko po, bigay niyo na po yung mga bagay na yun sa aming pamilya. Pero lahat po, nawala lahat, parang bula. Sabi niya, ano po kaya ang pagkakamali ko? Sabi niya, maayos naman po akong nagtanong sa Panginoon. At nung naging normal na ang lahat, pwede nang dumalo sa church, at nagkaroon na ng morning devotion sa online, sabi niya, doon na nag-umpisa lahat ng dapat kong ayusin sa buhay namin. Hindi lang pala dapat direksyon sa buhay dito sa lupa ang inaayos ko. Hindi lang patungkol sa bahay, hindi lang pala patungkol sa lupa, o mga personal na adhikain. Dapat pala, ang pinakaunang gawing direksyon ng buhay ay ang relasyon sa Panginoon. Binago ko yung sistema sa pagtatights ko. Sabi niya, hindi ko na inuutangan ang Panginoon at hindi ko na ginagalaw ang pera para sa Kanya. Dahil iba maningil ang Panginoon. Amen mga kulit? Iba maningil ang Panginoon. Hindi po 5-6, kundi ang tubo. O malaki tubo. Pag maningil ang Panginoon, back to zero. Sabi niya, kaya nga, iniiwan ko na lahat
sabi niya, Panginoon, hindi kanya iiwanan, sabi niya, kahit isang sentabo. Kaya ngayon, kahit sa maliit na halaga, sinisikap kong maging faithful sa aking tithes. Dahil yun ang God's idea, at malinaw sa akin, walang masamang mag-ipon. Totoo naman. Pero, unahin ang Panginoon. Ganda, no? Walang masamang mag-ipon. Pero unahin ang Panginoon. Ngayon, nananatili akong organized sa mga perang pumapasok sa amin. Maski piso, sabi niya, maski piso, created an Excel file, and now, yung inutangan kong tithes noon, hindi ko na kailanman gagawin. Lahat ng pumapasok na pera, maski maliit, automatic, sabi niya sa aking computation, ay inilalagay ko talaga ito unang-una sa envelope. Sabi niya, dahil yan ang dapat mauna talaga above all. Sagrado masyado sa akin yung salitang una sa lahat. Dapat ang tithes, bago galawin yung pera pumapasok o bago, sabi nga to, bago mag-Starbucks. Diba? Kasi nagisagaan ang buhay na rin niya. Di man ito kasing laki tulad sa iba. Pero nakita ko ang Panginoon matapat talaga. Kaya kailangan matapat din ako. Alam kong walang imposible, basta matapat ka. Matapat ka sa Panginoon, di natin kayang matalo ang Panginoon pagdating sa pagbibigay. Amen mga kapatid? Sabi nga nila, bigyan mo ng kutsara ang Panginoon, bigyan ka ng pala. Tama? Bigyan mo siya ng pala, bigyan ka yung wheelbarrow. Bigyan mo siya ng wheelbarrow, bigyan ka dump truck. Kung sabihin, hindi natin kayang pantayan ang kayang gawin ng Diyos. Amen mga kapatid? Eh sabi niya dito, matalo ang Panginoon pagdating sa bigayan. At higit sa lahat, sabi niya, yung 90% ng kinikita ko ay protektado na. Ibig sabihin ito, protektado, kapag yung 10% ay binigay ko na sa Panginoon. Amen mga kapatid? Sabi niya, may verse pa, sabi daw sa Luke 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen? At ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya sa malaking bagay. Ang sabi niya, kaya mula ngayon, ang sabi niya dito, kaya huwag ka nang manghinayang sa 10% dahil hindi ka nalugi. Tama mo pala? Dahil mas malaki pa yung 90% sa iyo. Huwag mong iisipin na grabe, ang laki naman ng tithes ko. Isipin mo muna, more, sabi niya, lumalaki, isipin mo, the more na lumalaki yung tithes mo, magalak ka kasi lumalaki ang income mo. Kaya nga ako, sabi ko, kung kayo nagreklamo, malaki yung tithes nyo, di panalangin ko, lumiit ang income mo. So, logic. Tama? O, kapag lumiit yung income mo, malilit yung tithes mo. Ngayon, magreklamo ka, yung liit ng income mo, di ka kasya ngayon. Ibig sabihin niya, the more na lumalaki yung tithes mo, magalak ka. Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos yung pinagkakakitaan mo. Amen mga kapatid? Sabi niya rito, kaya, pakiusap, huwag lang sahod ang pangarapin, ang lumaki. Ang mas pangarapin mo, lumaki yung pagbibigay mo sa Panginoon. Because, so logic, the more na malaki na ibibigay mo, the more na pinapalaki ng Diyos yung pera mo. Pinapalago. Tama mga kapatid? Kaya sabi niya, mga kapatid, meron pa nga dito pang ulit. Hindi ko pala pera yun. Sabi niya, kasi si Mister ang nagtatrabaho. Kasi yung asawa niya, seaman. Okay? Pero maliwanag sa amin na kung ano man yung binibigay ko sa Panginoon, ay maliwanag sa amin para sa Panginoon yun. Tama? Sabi niya, hindi man po kalakihan ang tithes namin, pero basta kami faithful sa tithes namin, yun ang masarap sa buhay na inuuna mo ang Panginoon sa lahat. Amen mga kapatid? Yes, hindi naman po palaki ng tithes. Pata-patan. Tama? Kung malaki ang income mo, mag-faithful ka sa tithes. Kung maliit man, di mag-faithful ka pa rin sa tithes. It's about faithfulness. Amen mga kapatid? That's why lastly, mga kapatid, the faithfulness in giving. Okay? The faithfulness in giving. Tama? So sabi niya doon sa pangulang binasa natin mga kapatid, ang sabi doon,
It doesn't mean, maliit lang yung magiging tithes mo, hindi mo ibibigay. Kaya huwag mong ikakaya, maliit lang po yung binibigay ko, maliit lang yung kaya kong bibigay, maliit lang yung hanap buhay namin. Bakit? Kinakaya ba ng Diyos yan? Hindi mo yan tatanggapin ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kung yan ang kakayanan mo at alam ng Diyos yung kalalagayan mo at alam ng Diyos yung puso mo na yan talaga meron sa iyo at willing ka pa rin ibigay, tatanggapin ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Kaya po hindi nakadepende sa kalakihan. Kung malaki man yan, ang tanong, faithful ka ba kung malaki yung tithes mo? Kung maliit man yan, faithful ka ba kung maliit? It is not of the amount, mga kapatid. Ito kung paano tayo magiging matapat sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen? So the faithfulness in giving, as I said kanina, what if God is going to charge that in every single bread na ginagawa natin ng 50 cents, hindi natin kayang pantay ng Panginoon. Tama ba ko rin? Hindi natin kayang pantay ng Panginoon. And could you imagine, ilan taon na tayo mananampalataya? Ilan taon na tayo anak ng Diyos? Nagkulang pa ba? Nagkulang na ba ang Diyos sa atin? Sa mga nagbibigay ng matapat, nagkulang ba ang Diyos sa inyo? Sa mga naiintindihan ang ibig sabihin ng pagbibigay. Mga kapatid, nagkulang ba ang Diyos sa inyo? Amen mga kapatid? Ito tatanda natin, ang pagbibigay ay hindi po kawalan. Tama? Ang tunay na nawawalan yung hindi nagbibigay. Amen mga kapatid? Tatandaan yung prinsipyo na yun. Kung hindi na ang tunay na kawalan, ang pagbibigay ay hindi po kawalan. At ang tunay na nawawalan ay yung mga hindi nagbibigay. Amen mga kapatid? Because the more na hindi tayo nagbibigay, hindi natin na-experience paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos araw-araw. Amen mga kapatid? Ito lagi yung sinasabi to. I was always telling this, young people, lagi sinasabi, maging matapat kayo sa pagbibigay. You must practice ngayon pala. Amen mga kapatid, Pastor, alin lang ang bawang ko. Bakit? Kailangan ko malaking bawang para maging matapat sa pagbibigay. Amen mga kapatid, nakakabili ka nga ng soft drinks, nakakabili ka nga ng chichirya, nakakabili ka nga ng mga kung gusto mo minsan bili na pagkain. Tama? O, tapos sasabihin mo hindi ka makapagbigay. Amen mga kapatid? O, lagi, logically, o, magkano bawang mo sa isang araw? 50. Sige, 100, libre natin sundo pa. Akala ko, di ba? Ha? O, tapos, mag-e-helper ka pa kay Papa, may bayad na naman. Kung sigilan ka kayo sa kinakain mo. Mga bata, hindi makapagtrabaho mo walang kapalit, ano? Mabuwas ang pinggan, 20. Ha? Makabulis ako 10. Sige ninyo yung paganda ko, -10. Di ba? Pero, may bawang nila like 20 pesos a day. Oh, if you're going to compute in 5 days, 100 pesos. Tama? O yung 20 pesos na din ay itabi nyo ng 2 pesos automatically. Yung 18 sa'yo, 2 pesos, itabi mo pag Sunday. Pag maipon mo yun, meron kang 100. Mga kapatid, a week, so 10% nun. Mga kapatid, 10 pesos. So every Sunday, meron kang 10 pesos na pwedeng ibigay sa Panginoon as your tithes. Ibig sabihin, you must practice yourself kahit maliit pa lang. Kasi pag hindi tayo natuto, hindi tayo nasanay, mga kapatid, kapsabing sinasabi, pagpalain man kayo ng Diyos, makapagtrabaho man kayo, kumita man kayo, mahal ka ng mga pera, hindi kayo pakikinabangan ng Diyos. Tama? Maging gano'n kayo. Pero kung natutunan ninyo, unti-unti, makita ninyo, di ba? Ibig sabihin, exercise ninyo. Exercise. Amen po mga kapatid? O, mahirap bang gawin nyo? Tama? Eh doon nga sa 80 na natira, kung ano nang binibili mo doon, ang halaga 5 piso. Halaga 10 piso, hindi mo pinag-iisipan. Eh yung 2 pesos, hindi mo maibigay. Just think about that. Amen mga kapatid? O, just logically, pero we must practice. Amen? We need to exercise. Tama? Pero din po sa bawat isa sa atin. Kasi hindi natin na-exercise.
Subukan natin, i-exercise natin. At sasabihin ko sa inyo, mapapatunayan nyo kung yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Tama mga kapatid? And before we close, balik tayo sa kwento. Yung kwento ni Krista Rodriguez. Okay? Na isang designer at isang manunulat. Bago siya pumanaw sa edad na 40, dahil nagkaroon siya ng stomach cancer. Okay? Stomach cancer. Nag-iwan siya ng isang mensahe at nung binasa nila ito'y nakalagay. Ang sabi niya, dati may pinakamamahaling sasakyan ako sa garahe. Ngayon, wheelchair na lang ang gamit ko. Puno ang bahay ko ng mamahaling damit at sapatos. Pero ngayon, balot na lang ng simpleng kumot mula sa ospital ang katawan ko. Marami akong pera sa bangko, pero wala na akong pinakinabangan doon ngayon. Lahat naubos sa pagpapagamot ko. Parang palasyo ang bahay ko noon. Ngayon, sa maliit na kama na lang ng ospital ako nakahiga. Dati, 5 bituing hotel o 5-star ang hotel na aking pahingaan. Ngayon, palipat-lipat na lang ako ng mga klinika. Dati, pirma ko ay nanga ng marami sa autograph. Ngayon, pirma ko na sa medical records na lang. Dati, 7 yung barbero ko para sa buko. Ngayon, ni isang hibla ng buhok ko, walang natira. Kasi nga, nagka-cancer, di ba? Pero hindi dahil sa sakit, kaya nakalbo. Dahil dun sa gamot, dun sa ano. Sabi niya, may sarili akong private jet noon. Pero ngayon, kailangan ko ng 2 assistant para lang makalakad papunta sa labas ng ospital at para makapunta ng CR. Dati, isang damakbak ang pagkain ko. Ngayon, 2 tableta na lang at konting tubig alat ang pwede sa akin. Sabi niya, bahay, sasakyan, eroplano, kasikatan, kayamanan, wala ni isa sa mga ito ang nakapagpatahimik sa aking buhay. Wala rin sa isa'y sa uli. Sa dulo ng lahat, totoo ang kamatayan. Sabi niya, ang pinakamahalaga sa buhay ay ang kalusugan, kapayapaan ng loob at pananampalataya. Habang malusog ka pa, habang kumpleto ka pa, habang may pagkain ka pa sa plato, habang may higaan ka, habang may mahal ka pa sa buhay, sabi niya, wala nang kulang sa iyo. Amen mga kapatid? Dahil hindi pera o kayamanan ang kumukumpleto sa atin. Siyempre ang Diyos. Sabi niya, sabi niya pa ito, ngunit, higit sa lahat, huwag mong kalimutang manalig sa Diyos. Dahil sa Kanya nagmumula ang tunay na kapayapaan, ang lakas sa panahon ng kahinaan, at sa pag-asa kahit sa hirap ng kamatayan. Maging masaya, sabi niya, maging makontento, mabuhay ka dahil mayroong layunin ang Diyos. Amen mga kapatid? At higit sa lahat, sabi niya, lahat ng meron ka sa buhay ay walang kalagayan kung hindi mo matututunan ibalik ang para sa Panginoon. Amen mga kapatid? That's why this morning, sa ating pagkatapos, nakita natin, in verse 3, paano natin magagawa ang mga bagay na ito? Paano natin magagawa? In verse 3, for to their power I bear record. Ano sabi niya? Yeah, and beyond their power, ano sabi? They were willing of themselves. Hindi nila nagawang magbigay kahit kaunti. Kasi kung sila yung sarili lang pagaganahin, ba't sila magbibigay? Pwede lang sabihin, konti na lang ito, ibibigay ko pa. Pero nagawa nila ng sikreto, ibinigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga kung matutunan natin, ibigay muna yung sarili natin sa Diyos. Yung mga bagay na napag-aralan natin, madali na lang gawin para sa atin. Amen mga kapatid? That is the example of giving
of the Church of Macedonia. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Let's pray. Dakila namin Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat po muli once again for giving us the Word of God na pinagkatulogin po sa amin. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po Diyos for reminding us about giving. I hope and I pray na dito po magsimula na lalo maging malawak sa pangunawa namin, lalo maging maintindihan namin kung anong ibig sabihin ng pagbibigay. Salamat o Diyos na hindi nyo na kami pinalaya sa kasalanan, sa kabalutan ng buhay, sa mga tradisyon o naman. Kami pinalaya nyo rin sa dating ugali namin. Nawa ngayon makita sa amin na kami tunay naman ng palataya at na-experience talaga namin, Panginoon, ang kaligtasan na pinagkaloob po sa amin. Na kung paano kayo, Diyos, ibinigay ang inyong buktong na anak para sa amin, ay makita sa amin ang ugali palabigay. Pagpalain niyo, Diyos, ang oras kong ito, pagpalain ang inyong mga anak, katakabang ating mga ulo na katungo, mga mata na kapigit, at tayo manalangin sa Panginoon, at alam ko, Panginoon, ay mangungusap po sa atin, at maraming pong umaga, kumustahin natin ang ating mga sarili. Am I faithful to God sa aking pagbibigay? Marahil may mga pagkukulang tayo. Marahil hindi tayo nagiging matapat. Pero salamat sa mensahe ng Panginoon for reminding us na ang pagbibigay ay hindi lang po basta ito pakita natin na meron tayo. Ito po pala ay magbabalik sa lahat ng grasya pinagkakalob ng Diyos sa buhay natin. Kaya ngayong umaga, marahil ang salita ng Diyos ay namusap sa atin. Pinagpala tayo ngayong umaga nito. Bakit hindi tayo lumapit? Ang sabi po ng ating pag-aralan, verse 3, nagawa nilang magbigay kahit sa panahon may problema. Panahon na salat sila sa buhay. Panahon na maraming pinagdadaanan. It is because they were willing of themselves. Are you willing? Kasi pag natutunan natin na ang Diyos ang lahat sa buhay natin, na ang Diyos ang lahat ang unahin natin, na ang Diyos ang lahat ng may bigay lahat ng meron sa atin, hindi tayo magdadawag sa Panginoon. At maluwag sa puso natin na magbibigay sa Panginoon. Dahil kailanman, hindi natin kayang tumpasan ang lahat ng binibigay ng Diyos sa buhay natin. Ngayon ang panalangin natin, dito po sa unahan, amen, amen, sige. Napakatapat ng Diyos, araw-araw, sa buhay natin. Kailanman, hindi siya nagkulang. Sa trabaho mo, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sa pag-aaral mo, lagi kang iniingatan ng Panginoon. Ano man ang ginagawa mo, kahit nasa bahay, nandiyan ang Panginoon. Sa panahon na minsan, meron tayo, sa panahon na wala, nandiyan pa rin ang Panginoon. And I believe, most of the time, if you are just faithful to the Lord, mas marami kang ma-experience na kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At kailanman, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, hindi natin nakita kung paano ang Diyos nagkulang sa atin. At marami mga pagkakataon sa panahon na wala ka na, ma-amaze ka, magkakaroon ka. Sa panahon na kailangan mo, ma-amaze ka, ipuprovide ng Panginoon. Basta makita ng Diyos ang katapatan natin sa Kanya. Panginoon, marami pong salamat sa umaga dito. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa inyong mga anak. At nawa, naging pagpapala po ito sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Alright, tayo po kaya dadako sa ating